sa mga bago. So kaya ang ginawa ko, nag-start ako dun sa November data. Itong batch na 'to team, November na 'to, eh, first batch ng November coating natin. All items are new. If the team can recall, ito yung ano, eh, hindi namin hinold namin siya actually. Kasi since we know na hindi pa natin nare-resolve yung problem back then, ang naging proposal namin kay sales, which is kinoordinate nila sa inyo is, mag-quote lang muna ng isa, kaya iba yung batch run nitong una, eh. So, kinote namin siya ng solo and then nung nakitang walang problema, ginuna natin yung the whole set. So, then after this batch, nagkaroon tayo ng team, if may questions po pala, interrupt niyo lang ako. No? And then, nagkaroon tayo ng second batch also during November. This time around, lahat existing. When we say existing, siya yung may mga codes na. So, galing siya sa stripping. So again, by that time, wala tayong na-observe na problem or at least reported na problem. Then we also have another batch this January. Tama, January. So, ito ay 7 pieces uli ng strip or existing. So again, we don't have any problem. Then, yung second run namin this January, this composed ng 7 items na puro bago. So ito yung kung mare-recall ng team, yung 5 nagkaproblema kami during the coating mismo. So nagkaroon kami ng peel off kaya ni-return namin ini-strip muna namin and then ni-return namin sa inyo for regrinding. Yung dalawa doon, wala kaming naging problema during the visuals. So itong unang dalawang nahiwalay, hindi natin siya nire-work. So recently, yung una doon, yung NCK, tinawag ko muna siyang A kasi A and B siya. So may na-report na expansion. Then moving on, meron din tayong another run, yung 2 piraso. Ito naman isa dito yung ano yung nagka-corrosion, tapos yung isa yung naiwan somewhere along December or January. So dalawa silang magka-batch. And then nasundan uli siya ng isang batch na puro existing. Then again, wala tayong concern observed or reported. Then yung batch na yun, sir, Steam, may kasama siyang bago. May kasabay siyang isa. So yung isang yun, may expansion monitor din or expansion observe. Yung isang NCK. And then the last run, yung mga lower die na JOD. So which is both may na-observe na expansion. So what yung kami sa technical team, ang napapansin namin, it always happens in the new. So ang tinitingnan namin dito, there's something about the material that needs to be adjusted in a sense na maging condition siya sa magiging temperature na i-apply sa kanya during the coating run. So ang tinitingnan namin, sir, dito, team, so ang isang common cause kasi, unang tinitingnan natin dito, which is discussed already sa inyo last time, is yung tempering temp. So one thing to consider is if yung tempering temp is lower than the coating temp, we can somehow expect kasi na marire-temper siya during the run. So I think based on the record submitted by Sir Ray, nako-confirm nyo naman, sir, na walang difference yata itong dalawang batch ng bago. If wala po kasing difference yung subcontractor or yung process na ginawa nila sa dalawang batch na to, ito po, tsaka ito, then dito na papasok yung latest naming recommendation. Ang tinitingnan namin, since common siya sa mga upper die, which is binubutas natin yung file, yung item. So inisip namin malaki yung material removal. We may need to introduce stress relieving before heat treatment. Sa amin, sa RTI, may machine shop din kasi kami. We have some items na kapag may ganitong nangyayaring problema, pag na-expose yung unit sa production or any hotworks application, may mga project kami na naging part of the
process flow or route sheet nung fabrication, yung stress relieving. So ang nire-recommend namin, sirs, dun sa mga item na parang lagi or madalas na-encounter siya, parang common siya sa mga upper eh. Itong mga lower na to, medyo maliit na item eh. So, if BPI can review sa mga item siya nagsisimula, I think doon tayo pwede mag-focus eh. Na yung mga items na yon, even though nate-temper siya ng ating subcontractor at 500, we may need to review if okay lang na stress relieve siya bago i-heat treatment. So para magiging process, yung initial machining, magkakaroon ng stress relieving, and then heat treatment bago yung final machining. Commonly, team, yung mga nagkikater ng heat treatment, kaya nilang gawin yung stress relieving. Magkakaroon nga lang ng additional salang kasi siya, if ever. But since yung dies kasi natin ay subjected to PVD coating, this one might be needed for that process. So for me, I think for PVD or for RTI, what we can offer is if you can identify yung mga items na yun, we can try doing the stress relieving and see if makakita tayo ng improvement. So it's either we do for a certain item sa inyo yung stress relieving or i-request nyo siya dun sa heat treatment subcontractor nyo. Babanggitin lang na dapat mas stress relieve siya before heat treatment. Once alam nung subcontractor yung materyales, alam na nila yung magiging parameters eh. So, ang nakikita ko lang na we can offer is if we have some samples na nakikita natin na potential na magkaganito ulit dahil siya ay new, we can do the stress relieving and then let's see if magkakaroon siya ng improvement. Na once nira namin sa PVD, wala na siya magiging expansion notice. Any questions po? Sige po, Sir Tim. Hello po. Doon po sa stress relieving na sinasabi niyo po ay ilang degree po yung temp niyo before talaga siya, ma-heat treatment? Usually, DC-53 po yung raw mats natin, sir, no? Mostly po. DC-53 at saka SKD-11. Pag ganun, sir, mga ano po, around 650. Bali, sir, if ever kasi, sir, parang ganito siya, sir, eh. Sa stress relieving, sir, siya ay around 650. Pero pag ini-heat treat yan, sir, maabot niya ng 1,000 plus eh. Usually mga 1025. Ang inaalis kasi natin, sir, dito, yung matrap yung stresses bago siya i-heat treat. So, iaalis na natin yung stress within the metal na-introduce nung machining bago siya i-heat treat. So, in terms of temperature, sir, around mga 650 siya, sir. Para po siguro, parang in case na since yung sa coating ay may heat din, Hello, sir. Parang naputol po. Okay na. Kayo nagbago na kayo. Hello po. Yes po, ma'am. Ay, dito na lang po
nagsasalita si Sir Tim po kasi offering po kasi yung signal niya. Ay, sige po ma'am. Try ko lang. Hello po. Hello sir. Yes po, dinig po namin sir. Balik po doon sa yung sinasabi niyo pong heat relieving. Di ba po ay 600 plus. Hindi po I mean, pagka heat relieve ba ay magiging even na yung ano niya. Hindi na siya another set ng pagtaas na hinit treatment. O pagka pinutang. Usually sir, parang ano siya sir eh. Sa madaling sabi sir, parang premium processing siya sir ng mga steels. Usually kasi sir, hindi naman lahat sir kailangan ng stress relief. So, when we say premium sir, best case scenario sir, lahat ng minamachine, stress relief muna bago i-heat treat. Ngayon sir, since limited lang sir yung mga parts na nagkakaganito, we can identify lang sir eh. Now sir, in terms of negative consequences sir, actually sir, wala. Kasi sir, once na hinit treat siya sir, 1,000 pa nga sir yung pagdadaanan niya sir. Now, if ever sir, baka kasi sir matanong nyo, since 1,000 naman sir, bakit still nagkakaproblema siya sa PBD? Ang tinitingnan kasi namin sir, if you don't do the stress relieving, ang inalis natin sir yung na-trap na stresses sa kanya. For example, yung mga upper days natin na binuta sa gitna. So yun sir yung inaalis natin bago siya i-heat treat. So we don't think sir na magkakaroon ng problema siya. Hindi na maapektuhan sir yung heat treatment process. Actually, mas maganda pa nga siya, sir. Kasi mas walang internal stresses or na-reduce to the minimum yung matitira dun, sir. Yes po, Sir Ralph. Good afternoon po. May doon lang po akong katanungan. I-confirm ko lang po. Bakit po kaya hindi lahat lumaki? Kasi sa amin pong batch yun, isang batch po sila na ipina-heat treatment. Kasi kung stress po ang nangyari kaya lumaki yung ating material is bakit po yung kaya yung apat lang? Tapos po yung mga upper die na kasabay po nila, wala naman pong pagbabago yung nangyari doon po sa sukat. Yun lang pong apat na piraso na ganun. Actually, sir, yung sa last run, dito, if kita nyo pati yung screen. Ito, sir, nung sinukat ko ito, I think meron tong at least 10 microns kung nakita. Kasi we expect liliit eh. It so happens, sir, pumasok siya sa tolerance. Now, sir, again, sir, tama naman kayo, sir, na bakit hindi lahat. Kaya lang kasi, sir, magkaiba yung profile niya eh. So, yung profile niya, since magkakaiba yung machining condition, sir, na ginagawa. And then, on the contrary din naman, sir, on that side, on the part naman namin, sir, kung titingnan natin, for example, why all the batches, hindi rin naman lahat, sir, nag-expand? Why is it always on the new? So, what we learned kasi, sir, sa machining center namin, sir, pagdating sa stress relieving, sir, walang general rule of thumb na anong porsyento ng bakal ang nawala kung i-stress relieve mo siya o hindi. Usually, sir, produkto siya ng R&D. Na kung saan, sir, halimbawa, kung nagkataon, sir, na yung item na yon ay mass pro or madalas natin gagawin, on the process siya, sir, may encounter. So, meaning, makikita muna natin siya bago ma-consider kung ating lalagyan ng stress relieving. So, sa processor ng fabrication, masyadong mahal, sir, kung lahat i-stress relieve. Kaya, sir, usually, ina-apply lang siya doon lang sa if may mga trend na itong profile na to, nag-i-stress relieve to. And nangyayari siya, sir, kasi nagkataon, sir, yung coating natin has a temperature involved.
is 500. So, again sir, if yung batch po na ito at yung batch na to ay walang pinagkaiba sir sa fabrication, especially lalo na sir sa heat treatment process niya, it's something na sir na to look on the stresses sir during the machining process. Kasi sir, dito rin kami nagtataka kasi ito bago, if the team can recall, halos ayaw namin siya i-run eh. Kasi hindi pa natin nare-resolve yung problem nun. So, if walang difference team ito, ang difference lang pala, I mean, if walang difference ito sa heat treatment, ang difference nito na meron, I think, is yung mga profile niya and how it is being machined po. So, for that, sir, yun yung ano namin, sir, na there's something on the material na we need to improve further. Basically, sir, ano yun eh, yung ibig ko sabihin sa kailangan nating improve further. Kailangan natin improve further yung compatibility niya, sir, sa magiging next process niya, which is the PVD coating. So, usually to do that, yung mga treatment activities, sir, ang pwede nating improve. Like yun nga, sir, pagtaas ng tempering temp and yung stress relieving. Any questions pa po, team? Sir Ray, siguro to add, as mentioned, sir, ang one of my recommendation siguro, team, if meron po kayo, Sir Ralph, na summary ng ano lahat yung sizes na tayo ay nagka-problema at meron kayong upcoming na ifa-fabricate na nyo na ganun, I think we can consider na i-subject siya sa stress relief and review kung lalabas yung ganitong expansion sa dulo. So hindi naman kailangan lahat. Just yung may historical, sir, na problem. Even before, if makaka-retrieve tayo even before panong nag-introduce tayo ng gold colored coatings. If meron tayong intact na ganong data at may paparating na new fab nun, I suggest i-subject natin sa stress relief and then we can monitor if once i-coat natin is mamamaga ba siya or not. Actually, team, isa sa tinitingnan namin na cost nito is yung isang batch na nagkaroon kami ng mga peel-off. Usually kasi, sir, team, as discussed din sa aming consultant, kapag nagkakaroon ng expansion and retraction, it's one of the causes na pwede nang gawin is yung coating natin mag-peel off or masira. Kaya ito rin yung tinitingnan namin na link dito. To Sir Alvin, if may other concerns pa po or kaya pwede po tayo mag-raise ng task lang po tayo. Noted po, thank you. Bali doon na lang po sa recommendations po nung sa nagkaroon po ng NG dice. Ay, nag-send naman po kami ng recommendations para po ma-rework yung mga dice. Isa po doon yung pag i-remachining po nung item. Pwede po natin adjust po yung dimension and then yung outside dimension and then yung mga yung nagkaroon naman po ng problema dun sa inner dimensions, ayun po, yun po possible talaga NG na. If may papadala niyo po sa amin yung dice na pwede pa pong i-remachine to
or paliitin pa yung dimension, magsabi lang po tayo, mag-try team. Team, to clarify that, if ever sir na meron tayong for yung isa-salvage dun sa mga items na NG, and if it's parang external naman, external dimension, pwede pang i-machine, we can assist po in the stripping muna ng coating para hindi ganun katigas yung mamakinain niya po, sir. Sige po, sir. Yun po ba is considered as reward nyo or nyo payment po? Ay, good question, Sir Gab. Wala makasagot sa amin. Ako na lang po sasagot. I-check na lang namin, sir, kung ilan lang yung ano, yung magiging rework. Pero if it's something naman na minimal lang, we can consider na rin naman na ano, ma-free yun. I-check ko lang, sir, yung ano, yung ilan yung i-rework. Yes, sir. Ma'am Kuwan po, per pieces po yun, per pieces. Dalawa pong lower die na na OB, tapos po upper die po nung nicking na sinasabi po ni Sir kanina. Yan lang pong 4 na pirasong. 4 na peraso. Yun yung subjected din sa regrind. Yes po ma'am, yan po yung remachine. Palilitin po namin yung diameter. Dali lang po. Alvin, pag ni-rework ba yan, isa-subject din siya sa heat treatment? Hello, Ma'am KB. Sorry, paulit po. Isa-subject yung i-rework na ano, mini-mention nila, Sir Ralph, kasi tinatanong nila kung free of charge. So, 4 na piraso daw yun. Pag ni-rework ba natin yun with the regrinding pa, kasamang may regrind, isa-subject ba natin siya sa heat treatment? O meron bang contribution kung isa-subject natin siya sa heat treatment? Bali, ma'am, yung proposal nating stripin, kasi yung machining na gagawin nila, masyado siyang mahirap kasi lalong tumigas since with coating. So, yung sa stripping, ma'am, so stripping activity siya, we will still return it to VPI para i-remachine nila. And then once naman na tayo ay papunta na sa ano tawag dito, sa kung tatanungin mo, ma'am, yung stress relieving, sa sample na to, ma'am, hindi siya applicable eh. Kasi these are heat treated items na. So for sa kunwari, DC-50 itong mga to, na sila ay na heat treat and temper na para ma-hit yung around 60 HRC nilang target. So na-temper ito around mga 500 degrees Celsius. Hindi pwede nating stress relieve kasi parang mariretemper siya. Kasi mas mataas yung stress relieving temp dun sa tempering. So ang pwede nating gawin dito is titingnan natin kung katulad na ba yung behavior niya nung mga existing na since dumaan na sa strip and coat or na-coat na dati, hindi na nag-expand. Commonly kasi, ma'am, ganun yung nangyari doon sa mga pinakita kong sample. Na yung mga existing, since na-expose na siya sa coating temp natin, kasi hindi siya gumalaw, halos observe namin parati na siyang ganun. So, yung offer, ma'am, na Stable. pag-stress relief tayo, for new, any item na problematic, when I say problematic, nagkakaroon ng ganitong history, bago siya dalhin sa heat treatment, i-stress relief muna natin. Meaning after siya nung pre-machining nila activity. Dito sa existing na 4, ma'am, once in-strip natin, i-remachine nila, what we can only do is, we can coat it again and check if
magkakaroon siya ng similar behavior sa mga existing na once na-survive na niya or na-expose na siya sa ganong condition, hindi na siya usually nag-expand. But hindi natin mako-confirm dito kasi internal stresses kasi yung pinag-uusapan natin. So, hindi natin alam kung lumabas na lahat during the coating. Sige. Kung ano na lang, going back lang dun sa question ni Sir Ralph na kung free. Kung since 4 na piraso lang naman siya, I would say, kasi both sides naman hindi rin na-anticipate itong bagong findings na to. Kaya nire-recommend lang natin din na yung panibagong process sa side nila. So both unaware dun sa nangyari. And since it's not the first time, but at least now alam na natin yung solution. I-offer na lang din natin na free yung coating tapos regrind sa kanila para sigurado na lang na kasi mahirap din na sa atin yung regrind dahil baka yung hahabulin na sukat. Yung sa regrind, ma'am, Okay lang ba agree. yun? Yung sa regrind, ma'am, agree sa kanila pa rin. No, ma'am, dun sa free of charge, I think, ma'am, maliliit yung 4 na pinag-uusapan natin. So, ang suggestion ko, since may for pick up yata tayo yung stripping, baka pwedeng isama na yung 4 para Okay. sasabay natin sa stripping. Tapos, during coating, since again, maliliit yung 4, sasabay uli natin siya sa coating. Sasabay na lang. As long as may Sir Ralph, okay yun? sinasabayan siya, ma'am. Okay. Sir Ralph, okay yun yung ganong arrangement. Okay po ma'am. Yun na nga po sana yung ating process, yung ipapadala po namin sa inyo for stripping and then kami na po yung mag-re-machine para po ma-target po yung measurement po nung piyesa. Kami naman po talaga. Yeah. And then Okay. ipapabalik na lang po namin sa inyo subject for coating. Iyon po. At saka po yung ganun po kasi na nagkameron na po ng lumaki na po. Tapos di po ba't nang lumaki tapos na-stripan and then na-recoat. Wala na po kasi siyang movement eh. Hindi na po na-movement yun. Yun na po. Hindi na po. Hindi rin nagamit, no? Oho. Okay. Sige po, understandable. Tapos, last question lang din, Alvin, with regards dun sa stress relieving na suggestion natin sa mga new coatings, no? New tools, new dies kay PPI. In general, yung ganong process is makakatulong pa din naman sa remachining nila. Like kung kunwari, gagamitin pa nila succeedingly yung tool, di ba nire-regain pa nila, re-recoat, regrind, recoat. Nakakatulong naman yun sa para integrity nung material in the long haul ba? Tama ba yung intindi ko? O sa simula lang makakatulong yung stress Sa una, relieving? ma'am. Sa una. Kasi kung susundan natin, ma'am, yung trend ng mga items ni BPI, since talagang na-expose siya sa operations nila and then strip and coat yung actual natin, hindi na talaga tayo, ma'am, nakakita ng expansion and everything eh. So, I think itong stress relieving, ma'am, sa una lang, since it would be exposed again sa high temperature during the coating. Ang tingin ko, ang isang main reason, hindi naman ganun kainit kasi yung actual application. Kaya ang pinakamainit na niyang mapupuntahan is yung PVD coating. Mas mainit di hamak yung coating natin versus dun sa actual operation niya. Kaya I think nag-work yung current scenario natin which is we strip, regrind, and recoat. Hindi pa rin sabihin ba kapag yung overall integrity nung bakal or nung tool kapag na stress relief sa heat treatment pa lang, may ba siya? May benefit pa ba siya? Yes, ma'am, kasi inalis natin yung nakuha niyang stress sa bakal. Ngayon, the proposal lang para maging economical, hindi lahat, unless gusto ng customer lahat. Yung problematic lang. Yung mga nagkakaroon lang ng problema. I think yung mga upper usually doon eh. Yung itong mga NCK lately, ganun. So, generally, ma'am, it's good. Pero may balancing act sa economical eh. So, I think doon sa may problema lang. Pero definitely it helps, ma'am.
Okay. Kasi yun yung Ah. next na rin na ano, i-raise ko sa kanila sa BPI na since ina-outsource din naman nila yung heat treatment nila. So why not offer na lang din yung heat treatment natin tapos tayo maggagawa ng stress relieving. Dire-diretso na. And kasi yung stress relieving, ang pagkakaalam ko, it's an additional cost sa mga heat treaters. So it will be an additional cost kay BPI. Even though favorable sa kanila, additional cost pa rin siya. Kaya syempre kung sa atin na yung coating, heat treatment, tapos add the stress relieving, baka we can give a better package na hindi na kumbaga parang total, hindi na sila hindi mag-i-increase yung presyo. Kasi pagkakaalam ko, syempre year on year, naghahanap ng cost reduction ang mga company. Tapos pagpasok ng taon, nagbigay tayo ng additional cost sa kanila. Yes, ma'am. Willing tayo, ma'am, na to have a development with them. Kasi in terms of stress relieving, ma'am, actually, we're confident on that kung tayo mag-execute ng stress relieving nila. Siguro, ma'am, for the heat treatment, siguro let's have some samples muna. Kasi vacuum yata yung actual nila eh. So, unfortunately, wala pa tayo nun. So, me personally, gusto kong makita kung kaya nating mag-heat treat nung tool nila na electric furnace yung gamit. Electric. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But definitely nasa CAPEX for approval natin yung vacuum. But for the meantime kasi, stress relief, confident tayo dyan. Sa heat treatment, ang proposal ko, ma'am, is maybe we can have some trials with them na paisa-isa lang muna to check. Like, siguro yung sample ng dye na parang most likely mag-warp after heat treatment. Kasi yun ang main difference lang naman ng vacuum and electric eh. Mas controlled yung environment ng vacuum. So, usually nagba-vacuum ka kung ayaw mo mag-warp after the heat treatment. So, if we can do some trials, limited samples, then tingnan natin kung kaya natin na tayo mag-heat treat. By that time, actually ma'am, pag na-confirm natin yun, completely possible yung lahat ng in-offer mo. Pero in theory naman, yung warping, applicable ba sa tool nila yun? Kasi makapal naman. Pwede For, pa din ma'am, for mangyari yun. upper, tingin ko sa kapal, ma'am, ng mga, yung mga lower die nila, tingin ko sa kapal, baka hindi. Doon ako gusto mag-trial, ma'am, sa mga upper nila, yung mga donut shape. Baka kasi doon talaga vacuum kailangan. Pag nag-warp ba, in case, pwede pang masalvage? Depende sa laki, ma'am, ng warp. For example, ma'am, nagseset si BPI ng 0.5 allowance. As long as yung warp mas maliit dun sa allowance, pwede. Pero pag mas malaki yung warp sa allowance, NG, ma'am, yung item. So, yun yung risk lang din sa experiment. Sige. Sir Ralph, ano pa kayo doon? Okay kayo na mag-ano rin tayo? Of course, I think papa-approve nyo pa yun. Pero given na since na-enlighten na tayo doon sa mga bagong findings, ano ba kayo? Agree kayo na mag-experiment tayo dun sa heat treatment with stress relieving with RTI? Sige po ma'am, wala naman pong problema. Mhm. Kung Sige, isang sir. piraso lang po muna or siyempre trial lang po muna, okay lang po yun. Sige, Yung sige. pong laging, Ano naman yun? Sige, sir. Pwede sige yan, po ma'am, ma'am, kayo na KB, po muna. if may forecast sila na gagawing bago, if they can share yung mga profile dimension yan, we can select, siguro piliin na namin yung pinakamahirap. Pero syempre, Okay. babalansin din namin yun, ma'am, kasi kung pinakamahirap yun, baka yun din yung pinakamahal. Kung mag-NG, baka mahal din yung ano natin eh. So, we'll see, ma'am. We'll start sa forecast. Pagdating sa treatment yun, ma'am, but yung stress relief, we don't see any problem sa stress relieving.
Wala tayong warping na confident tayo tinitingnan dun. doon. Yes, ma'am. Siguro ma'am KB, may isa na lang ako, ma'am. Since what I mentioned, ma'am, is ang tinitingnan talaga natin is yung compatibility nung base material sa coating process. Is the team ready to revert back if ever lang? Or are there benefits sana dun sa gold coating? If not dun sa parang natali kasi sa kanya yung warping eh. So parang if the explanation suggests na hindi yun ang cause ng warping, may benefit bang nakikita ang BPI in terms of the gold coated versus the other one? Ayun, sige, si Sir Ralph muna. Sige, go ahead, Sir Ralph. Yes sir, Sir Tim na lang po muna. Mamaya na lang po ako. Okay. Sir Team. Yes, hello po. Yung regarding po dun sa gold code, kasi nagtatanong din po kami sa purchasing last time regarding dun sa naging status ng gold code, frame. Hindi ko pa alam kayo. Pero doon yun lang yun. Pero lagi naka-update. So, sir, sorry. Medyo hindi po marinig. Sorry, sir. Parang naka-mic on yata, sir. Ayun lang. Pero update na lang sir siya. Sige po, sir. Pwede na po ulit, sir. Sorry. Yung po sa last na, yung sa gold coat natin na frame po ba yan? Tama. Frame Yes, Sorry, sir. sir. Ano po yung question? Yung gold prima. Yes, tama. Opo. Doon po sa Prima, kasi natanong din sa amin yung purchasing last time na kung bakit napatigil yung pag-order namin na Prima since yun po ay medyo mababa yung yung cost compared dun sa current limited gamit namin. Ano ko lang po doon is, pag po ba na-resolve natin yun, yung sa expansion, makakapag-trial yun, Prima. Yes, sir. Pwede nating i-try, sir, uli yun. Kasi yun yung tinatry nating i-debunk na saan nanggagaling yung sir nung expansion. Now, sir, kaya ko rin, sir, natanong if there's a comparison on your end na po dun sa Prima and the Firma, and parang na-associate lang talaga yung warping sa Prima, wala, sir, tayong problema bumalik dun. Yun yung sir, it has a lower cost, pero I think yung lead time namin is faster din pag ganun kasi yung coating. Usually po, mga ilang araw nga ulit yung lead time sa gold coat. Usually po doon po sa gold coat, mga ilang days nga po yung lead time ninyo sa gold. In terms of coating, sir, I think same lang. Ang ibig ko sabihin, sir, yung coating removal, sir, I think we can do it faster. Meaning, sir, yun yung lead time na binabanggit ko. Yung overall lead time, sir, sa removal tayo, sir, bibilis. Kasi, sir, di ba, nagba-back and forth siya. Tatanggalin namin yung coating, i-regrind nyo. Usually, it takes, pating average yata namin is 1 week sa inyo bago na may balik sa inyo for regrind. So, yun yung we believe mag-improve. Bibilis yung balik namin sa inyo if we are to do only for Prima. Alam po. Siguro po, in regards with that po, we can ask for the purchaser. Kasi naghahanap po sila ng way kung paano maibalik din sa amin. Prima coating para sa construction. And pwede naman natin i-discuss yun kay purchaser para sa arrangement ng price para po sa
kung magta-try tayo ng prima coating ulit. Ganun yung setup natin. Ikot yung katulad. Copy, sir, copy. Alvin, kung sakali itong i-trial for heat treatment, tapos kung okay siya, dire-diretso, pwedeng ito na yung i-subject na natin for prima? Suggestion Na-i-suggest po, ma'am, natin. pag kasi yan agad, pwede nating kung marami naman siya, ma'am, pwedeng may prima, may firma. Kasi, parang parang may pakita mo natin na solve yung problem, ma'am. Pero actually, walang problema Okay. sa atin on our part, eh. Pwede nating i-prima, pwede i-firma. So, baka lang gusto pa rin ng team na parang makita na na-resolve natin siya. Pero actually, ma'am, tama rin naman pala. If ipiprima natin yung next new fab na problematic historically, let's say we quote it prima, it's one way na pala to show na hindi yung prima yung based on niya. Tama pala, ma'am. I Pwede. stand corrected on that. Sige. Okay. Sir, may dun lang po akong concern pa. Di po ba magkakandak po tayo ng stress relief sa mga materyales? Sir, pwede po ba na pakisukat po uli ng panibago after po nung process na stress relief po nung ating material? Yes, sir. Ipapagawa natin. Even though we don't, kumbaga, we don't expect na magbabago. Pero we will do that, sir, para to have a before and after na data. So, actually, sir, ang pwede natin, sir, if you may, sir, each, sir, na meron kayong bibigay sa amin, sir, you can give us a copy po no outgoing. Tapos, pwede natin simplihan yun, sir. Sa tabi nung sukat nyo namin ilalagay yung sukat namin after any activity na ginawa namin. So, by that way, sir, iisa lang yung file nating hinahawakan. Madali rin, sir, yung confirmation. Tsaka din, sir, as observe yung mga dice natin, meron na, sir, na parang naglaki na kayo ng mga tolerancing, sir, no? So parang sa drawing 02, dahil siguro dahil marami na siyang gamit, may mga na-revise na, sir, na 05 eh. So may times kasi na yung updated na tolerancing nandun sa outgoing report nyo. So mas makikita namin kaagad. Hindi namin i-assume na NG siya. Masisave natin yung time na parang mag-inquire pa kami, ay, lagpas to sa 02. Ayun pala 05 na. So, malaking benefit, sir, yung if you can share the outgoing tapos doon namin isusulat sa tabi. Sige po, sir. Thank you po. Okay, sir. Thank you, sir. Other questions or concerns pa po before natin i-end the meeting? Siguro yun, one of the next steps then is for us to visit VPI and then present it again sa management nila or sa purchasing yung mga next plan. Tapos recoursing them sa heat treatment, ano yung mga advantages in having the heat treatment with us. Tapos at least yung possible. Hindi ko lang alam yung price ng ng stress relief. Ay, baka pwede, Miss Ruby, baka pwede bang matanong nyo kung magkano ang stress relieving doon sa heat treater nyo? Or kung may idea na kayo, para lang malaman natin yung magiging mga cost advantage dun sa proposal namin and having it like resource outside. Pero yun na lang yung magiging next step para lang malinaw din sa management. Yun lang on my end.
sa VPA team po kung may concern pa po. Sir, if wala naman na po, I think pwede na po natin end yung meeting. Maraming salamat po sa oras. Ray and Yesh, paiwan na lang. Thank you, everyone. Kami po. Thank you po. Sir, Salamat. Team Sir, BPI, salamat po. Thank you. Ayun. Naisip ko lang, actually kaka-message ko lang din sa group natin. Naisip ko lang na yung mga ganitong technical session, parang free consultation ang nangyayari. And kung iisipin naman natin, 'di ba, yung time and effort it took, yung resources it took para lang maka-arrive dun sa ganung solution. So ang naisip ko, gawa tayo ng format na dapat nire-record natin siya and kino-consider natin siya na technical session. Kasi naisip ko rin 'to 'no, with gagawing technical session with MDT,